Matapos ang sablay na pakikipagkasundo sana ni Kurapika kina Bergay at ang pagpapakita ng kasalukuyang estado ng bawat prinsipe at ng hari, pati na rin ng kanilang matauhan, ay ngayon ay ire-review na natin ang Chapter 375 o ang Episode 36 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin ang revelasyon ng mga napaka-OP ability ng Nen Beast na mga prinsipe, ang mga nakakabiglang eksena at marami pang iba. Kaya naman this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Persuasion. Nagsimula ang eksena dito sa Room 106 kung saan maririnig si Prince Tyson na nagsabing, "Magandang umaga sa inyong lahat." Sagot naman ng kanyang mga guards, "Magandang umaga din po, 6th Prince Tyson." Tugon ni Tyson na, "Huwag kayong mag-alala. Ang pag-ibig ay laging mananaig. Ang lahat ng mga lonely na sandali at mga panahong gusto ninyong ibalik ay balang araw magiging magagandang alaala na lamang sapagkat ito ay kapangyarihan ng pag-ibig." Mula raw sa Book of Tyson, 2nd chapter, verse 4, Kana Chronicles. Matapos masabi iyon ni Tyson ay pumalakpak ang lahat ng kanyang mga guards at nagdiwang sabay sigaw ng "Viva Prince Tyson!" Makikita naman dito sina Giuliano at Izunami na napipilitang pumalakpak. Nasabi pa ni Giuliano na ang linyang binanggit ni Prince Tyson ay tila isang rip-off ng isang kanta ni Nishinakana. Sagot naman ni Izunami na hindi raw niya kilala ang naturang singer, kaya sabat ni Giuliano na, "Seriously? Anong klaseng buhay ba meron ka? Yung kanta niyang Darling ay isa talagang legendary song." Sabay binanggit ni Giuliano na isang bahagi ng kantang yon. Habang pinagmamasdan nito, naisip ni Izunami, "Umalis ka nga riyan." Pagkaraan, tinanong niya si Giuliano kung ano ang tingin nito sa mga maliliit na nilalang na nakikita. Sagot naman ni Giuliano na wala naman siyang nararamdamang masama sa mga ito dahil isa raw itong Nen Beast na sumasalamin sa personalidad ng isang prinsipe, sa tingin niya ay maihahantulad ito sa isang spirit bomb. Sagot naman ni Izunami na si Giuliano lang daw ang nakakaintindi sa mga metaphor na pinagsasabi nito. Kaya paliwanag ni Giuliano, "Dapat kasi mas kabisado mo pa ang Dragon Ball kasi doon ko kinukuha ang reference ng Spirit Bomb." Tugon ni Izunami na nabasa na raw niya ang Dragon Ball. Makikita rito ang Guardian Spirit Beast ng Prince Tyson. Isang nilalang na may iisang mata na lumulutang habang nagpapalabas ng mga maliliit na nilalang na tinatawag na eyewogs. Ayon sa paliwanag, ito ay isang emitter diffusive levy type. Ang ganitong uri ng abilidad ay kumokolekta ng isang bagay sa maraming target gamit ang maraming collector. Sa kaso ni Tyson, ang mga eyewogs ay dumidikit sa mga taong binigyan ng Book of Tyson at doon sila kumokolekta ng aura. Kapanit naman ng kanilang pagkolekta ng aura, nakakaramdam ang host ng kaligayahan. Subalit ang antas ng kanilang kasiyahan ay nakadepende kung gaano nila lubusang binasa ang libro. Gayunman, kung may taong nakabasa ng libro at lumabag sa mga ipinagbabawal dito, ang taong iyon ay makakatanggap ng malubhang parusa. Ibig sabihin, mas ligtas si Izunami sa abilidad ng Nen Beast na ito sapagkat hindi pa niya nababasa ang libro. Inutusan ni Tyson ang kanyang mga guards para sa kanilang love-love exercise. Ang utos niya ay right hand sa bewang, left hand sa ulo, at twist. Matapos nyon, sa sumunod na panel ay inireveal naman ang abilidad ng Guardian Spirit Beast ng Second Queen Camilla. Isa raw itong manipulator, coercive type na kayang kontrolin ng buo ang isang tao basta't matupad na mga kondisyon na hinihingi ng Nen Beast. Kasunod niyan ay ipinakita naman ang Guardian Spirit Beast ng 5th Prince, Tubepa. Ayon dito, isa itong transmuter, collaborative type na nangangailangan ng isang research partner upang ma-activate ang kanyang abilidad. Ang kakayahan ng Nen Beast na ito ay kaya nitong mag-produce ng iba't ibang klase ng droga mula mismo sa katawan nito. Ang sumunod namang Nen Beast ay pagmamay-ari ng 7th Prince, Luzuros. Isa itong conjurer, ngunit may halong pseudo-coercive manipulative ability. Ang paraan ng atake nito ay sa pamamagitan ng pagsiset ng trap. Kapag nakipag-ugnayan ng target dito, ang pseudo-coercive manipulation ay maa-activate. Para sa refresher, ang ganitong uri ng abilidad ay may dalawang forma. Kaya nitong kontrolin ang katawan ng isang tao o kaya'y ilagay ang target sa isang sitwasyon kung saan mawawalan siya ng pagpipilian kundi sundin ang kagustuhan ng manipulator. Matapos ang eksenang iyon, lumipat naman ang kwento sa isang residential room kung saan makikita ang isa sa mga sundalo ni Benjamin. Sa kanyang isipan, sinabi niya na napakadelikado ng kanilang nakikita
at kailangang gumawa sila ng aksyon sa lalong madaling panahon. Kung hindi, magiging banta raw ito sa First Prince Benjamin. Napansin ng sundalo na bagamat ang average aura ng mga tao sa silid ay karaniwan lamang, kapag nakapalibot sila kay Prince Halkenberg, bigla itong tumataas at lumalakas. Habang nakabantay siya, makikita sina Halkenberg kasama ang kanyang mga guards na nagtipon-tipon. Inutusan sila ng prinsipe na mag-alay ng moment of silence para kay Prince Momoze. Habang nakapikit silang lahat, biglang lumakas at sumidi ang kanilang mga aura. Makikita ang Nen Beast ni Halkenberg na nasa gitna ng pagtitipon. Napansin ng sundalo na sa pamamagitan ng sabayang pagdarasal ay tila nagkakaisa ang lahat na nagreresulta sa tinatawag niyang symbiotic fellowship. Sa sandaling pare-pareho ang kanilang wavelength, nagsasanib ang kanilang mga aura at lumilikha ng nakakakilabot na kapangyarihan. Sa eksenang iyon, nakita ang napakaraming aura na lumalabas mula sa grupo ni Halkenberg na nagpapakita ng tunay na anyo ng kanyang Nen Beast, isang enhancer symbiotic type. Ang abilidad nito ay ginagamit ang tulong at aura ng iba upang makagawa ng mas malakas at mas epektibong kapangyarihan. Ang prinsipyong gumagana rito ay the more na mas maraming tao ang may marka sa kanilang kamay na nagtitipon sa paligid ni Halkenberg, mas malaki at mas malakas ang potensyal ng abilidad. Kapag sabay-sabay nila itong inactivate, maaabot ng Nen-based ang pinakamataas na antas nito, mas mataas pa kaysa sa karamihan ng karaniwang Nen ability. Dahil dito, napasabi ang sundalo na talagang nakakatakot ang lakas ng abilidad na ito. Agad niyang pinindot ang kanyang transmission device at sa isipan niya ay winika na, siguradong napansin na rin ng First Prince Benjamin ang kakaibang aura na iyon. Kung papatayin man nila si Halkenberg, ngayon ang tamang panahon habang hindi pa ganap na batid ng prinsipe at ng kanyang grupo ang tunay na lawak ng kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, may malaking problema. Ang Guardian Spirit Beast ni Halkenberg. Ayon sa sundalo, alam ng Nen Beast na gumagamit siya ng Nen at palaging nakaalerto kung susubukan niyang lapitan si Halkenberg ng may malinaw na intensyon ng pagpatay, hindi niya tiyak kung paano siyang papipigilan ng nilalang na iyon. Nasa tingin niya ay aatakihin daw siya nito gamit ang mga balahibo nito, pinasok pa niya na ang guard daw ng First Queen na si Unma na nagngangalang Orsni na may opposite shift daw siya kanya noon, ay nakareceive din daw ng marka ng balahibo sa kanyang kamay kagaya ng mga guards ni Halkenberg noon. However, the fact na nawala rin daw ang marka na iyon after 10 minutes ay nagpapakita lang na walang epekto ang ability ng Nen Beast sa isang taong walang loyalty kay Halkenberg. So hindi raw pala isang coercive type ang manipulative ability ng Nen Beast ni Halkenberg. Sa pagka-analyze niya, nakokontrol nito ang namarkahan para maging loyal talaga kay Halkenberg. Subalit gaya ng lahat ng guard ay wala ring memory si Orsni noon sa kung papaano at kailan siya namarkahan. Kaya ang nangyayari raw ngayon ay isang memory revision mula sa atake ng manipulator. Kaya nasabi niya na ang Nen Beast ni Halkenberg ay isang enhancer talaga. Pero naiimpluwensyahan daw ito ng nature at personality ng prinsipe kaya nabigyan din ito ng manipulative ability. Sa tuwing aatake ito, baka maging counteractive ang atake ng Nen Beast para mas epektibo ang pagre-review sa memory ng target. Ang pagiging counteractive type ay mas nagbibigay ng risk sa user dahil pinapauna nitong umatake ang kalaban sa kanya. However, with that risk, posibleng ang counter ito ay isang napakalakas na atake. Sa case na ito, isang malakas na memory revision ang posibleng gawin ng Nen Beast. Posible pa nga raw na si Benjamin na maging target nito sa susunod instead na si Halkenberg. Kaya sa tingin niya, maaaring pagkatapos ng gagawing counter-attack ng Nen Beast na iyon ay hindi na raw niya pwedeng paniwalaan pa ang kanyang sariling memory. At worst, baka hindi na rin daw siya aware kung kailangan pa ba niyang paniwalaan ang kanyang memory o hindi sa oras na iyon. Kaya't dito naman, tinignan ni Halkenberg ang kanyang guard na ikinagulat naman nito sapagkat makikita na umiiyak ngayon si Halkenberg. Sinabi niya na kung wala raw siyang gagawin at kung may biktima na naman na mamamatay, masasabi niyang parang siya na rin ang pumatay nito at hindi niya raw kayang gawin iyon. Samantala, may isang sundalo ni Benjamin ang nagsabi na ang 9th Prince ay patungo na raw sa hari kasama ang 5 pang guards nito. Kasabay niyan, inutusan ni Halkenberg ang ilan sa kanyang mga guards na ipagpatuloy na lang muna ang kanilang mga tungkulin. Sumagot naman ng mga ito ng, "Masusunod po."
Matapos niyan, dito naman sa Room 1011, makikita si Prinsipe Fugetsu na nagsalita sa kanyang isipan. Sabi niya, napakagaling naman daw noon. Isang pinto raw patungo na sa kanyang kapatid na si Kacho ang biglang nag-appear nang nag-wish siya nito. Nasabi niya pa na siya raw mismo ang gumawa noon, na iyon daw ang kanyang mahika. Dagdag pa niya na wala raw ang pinto nang makabalik siya rito at kung mag-a-appear ulit ito kapag hihilingin niya na lumabas, masasabi niyang totoo nga raw talaga ang kanyang mahika. Kaya dito, nagmakaawa si Fugetsu. Pakiusap ang pinto patungo kay Kacho, lumabas ka sa harapan ko. Subalit ang kanyang ginagawang effort ay walang epekto. Kaya sa kanyang isipan ay napasabi siya, Bakit hindi ko nagagawang mapa-appear muli ang pinto? Matapos ng eksenang iyon, sa susunod na eksena, maririnig si Biscuit na tinatawag si Hanzo. Makikitang nagising na si Hanzo. Sabi rito ni Biscuit, time is up na. Dapat worth it ang ginawa mo kasi hindi ako nakatulog sa kakabantay ng katawan mo. Sagot naman ni Hanzo na pinabayaran na raw niya ang taong iyon sa krimen na ginawa nito. Pero dagdag niya, may mas malaki pa raw na problema ngayon. Kaya kailangan nagpa-convert muli sa NEN class ni Kurapika para makita raw ni Bellerainte kung iba ba ang nakikita nila sa loob kumpara sa nakikita niya mula sa labas. Sabi naman ni Biscuit na, oo, kung ang room na ito na kinaroroonan nila ay in-isolate mula sa outside world, posible na ang hallway na nakikita nila na yon ay hindi ang original hallway. Kaya napasabi si Hanzo na magiging masama raw kung magpapanik ngayon si Bergay. Habang nagsasalita si Hanzo, makikita si Bergay na itinaas ang kanyang boses. Sinabing hindi na raw kailangan ipadala nila si Bellerainte doon sa NEN class kasi mahuhulok lang daw sila sa matatamis na salita ni Kurapika at mawawala na naman sila ng isang mahalagang kasamahan. Dahil sa pinatay daw si Baraigen, ang kanilang misyon na matutunan ng NEN ay tapos na kasi alam naman nila na marunong nang gumamit ng NEN si Bellerainte at si Baraigen lang sana ang hindi pa nakakagamit ng NEN na ipinadala nila kay Kurapika. Kaya naman sumabat ang reyna na si Sivanti at sinabing tama raw si Bergay. Palinawanag naman ni Bergay na ang assassin na inassign kay Baraigen ay hindi pa rin nahuhuli, kaya wala raw talaga silang makukuha kung magpapadala pa sila ng dagdag na guards. Maya-maya napalingon si Bergay nang nagsalita si Hanzo. Sabi ni Hanzo, may idea raw siya. Tinalong naman ni Bergay, ano yon? Paliwanag ni Biscuit na pwede raw nilang turuan ng NEN ang mga tauhan ni Reyna Sivanti, sang-ayon naman si Hanzo at sinabing gusto raw niyang si Bergay ang magbantay sa kanila habang ginagawa nila ito, para malaman daw ni Bergay ang katotohanan tungkol sa NEN. Sagot naman ni Bergay na napaka-complex daw niyon. Naiintindihan daw niya ang NEN ay isang mental technique na nagpapalabas ng potensyal ng isang tao at nakakapagbigay ng above normal na kakayahan. Pero dagdag pa niya, ang mga sinasabi raw nating matitinding superpowers ay hindi talaga nag-e-exist. Na matapos na sabi ni Virgie ay maya-maya pa bigla na lang siyang natulala sapagkat nag-transform si Bisky sa kanyang original form at sinabi nito, ganito talaga ako at hindi ko rin alam kung paano talaga ito gumagana. Dahil raw sa maraming taon niyang paghiling sa kanyang gustong resulta ay unti-unti siyang nagbago hanggang sa umabot siya sa ganitang form. Kaya sabi pa niya na hindi raw mali si Virgie sa kanyang sinabi kanina na ang isipan ay nakakaapekto talaga sa katawan ng tao. Pero ang kakayahan ng isang NEN ability ay hindi raw ganun kababaw sa iniisip nito. Habang nagsasalita si Bisky ay ayon sa kanyang isipan, ang pambihirang visual proof o prueba na nakikita ng mata ay isa sa pinaka-epektibong pang-combat. Naisip naman ngayon ni Hanzo at napasabi siya na pwede rin daw niyang ipakita kay Virgie ang kanyang doble. Pero maglalagay naman daw siya sa isang risk na baka siya ang masuspende. Matapos niya na ipaliwanag pa ni Bisky na hindi gaya kay Kurapika, hindi raw siya makakapaggarantiya na kaya niyang turuan ng isang tao ng NEN sa loob lamang ng 2 linggo. Pero para sa mga taong may kakayahan talagang matutunan ito, kaya raw niyang mapaprito si Virgie. Sa kanyang isipan napasabi si Virgie ng, hindi ako makapaniwala. Paano? Paanong may ganitong kagandang tao? At napansin pa niya na napakaganda at napakasinister ng linya ng trapezius muscles hanggang sa deltoid nito, pati ang hamstring nito ay napakalaki at pambihira. Habang di makasagot si Virgie dahil sa pagkamangha at pagkabighani niya kay Bisky, napasabi naman si Hanzo na
Nawalan na raw niyang kakayahan si Virgie ng makapagsalita. Kaya naman sabi ni Bisky, mamili raw si Virgie kung sino ang tuturuan niya ngayon ng Nen. At bakit hindi na rin nila simulan? Napasigaw si Virgie ng, Hindi! Hindi pwede! Ako dapat ang turuan ng Nen. At pakiusap niya, turuan mo ako ng Nen. Nang masabi iyon ni Virgie ay nagkatinginan naman si Bisky at Hanzo. Kaya ipinaliwanag pa ni Virgie na makakatipid pa raw si Bisky ng panahon kung siya mismo ang tuturuan na kahit mapaprito man o fiction ang sasabihin ni Bisky sa kanya. Napangiti si Bisky at sinabihan siya na tama raw si Virgie, imamanage niya ang ensayo na parang 2 birds in 1 stone. Nasagot naman ni Virgie na, oo, sabay ubo pa ito at sabing, si Beleraint, pwede na siyang bumalik sa room 1014 as scheduled sa kanya ha? Pero huwag kayong magkamali, hindi ko pa rin tinatanggap ang Nen. At hindi ko rin pinapapunta ngayon si Balerente sa room 1014 para tignan kung ano ang nasa labas ng aming residential area. Ang pagpapapunta ko sa kanya ay para lang sa pag-oobserba sa ginagawa ng ibang prinsipe. Matapos niyang masabi iyon ay sagot ni Bisky na, okay, medyo maaga pa naman, pwede pa nating i-check ang labas. Nasabi naman ni Virgie, at eka, sasama ako at huwag na huwag kang magkakamali. Hindi pa rin ako naniniwala sa mga sinasabi ni Kurapika. Sa isipan naman ni Bisky, okay. Pagkatapos niyan, dito sa hallway, makikita na unti-unti na nilang binubuksan ng pinto. Makikita si Belerente na siyang nagbukas at sabi nito, hindi naman kakaiba ang nakikita ko sa labas at wala rin ako nakikitang invisible na pader. Kaya tinanong niya, pwede ba tayong mag-request ng isang hunter mula sa room 1014 na pumunta dito? Naitanong naman ni Virgie, para saan? At sinabi pa niya na ang mga sinabi raw sa kanya noon ni Kurapita ay purong kalokohan lang. Maya-maya pa hinawakan ni Bisky ang balikat ni Virgie at sabay sabing, ang pagkakakulong sa isang Nen space at ang boundary sa real world ay maiko-consider na closed categories. Una ay ang impermeable, na kung saan ay imposibleng makapasok o makalabas. Pangalawa ay permeable, na posible ang entry at exit. Pangatlo naman ay ang one-way. Kung wala raw sila makikitang pagkakaiba sa paligid, then maaaring ito ang number 3 na ability na ginamit ngayon ng Nen Beast. Ang one-way na hindi na nakakabalik ang isang tao once na nakalabas na ito. Matapos masabi iyon ni Biscuit, dito naman sa isipan ni Varege ay napaisip siya at wika pa niya na napakatindi raw ng harmony ng digital flexors at extensors nitong si Biscuit, kaya tinanong naman siya ni Biscuit kung nakikinig ba talaga siya. Sagot naman ni Varege, bro daw, pero may butas daw sa mga teorya na iyon ni Biscuit dahil nakalabas naman daw si Beleraint noon na walang nangyari. Ipiyaliwanag naman ni Biscuit na malalaman lang daw nila ang paglabas-pasok sa isang space kung ang katawan ng isang individual ay tuluyan ng nakatawid sa boundary. Kaya humingi ng permiso si Beleraint kay Varege. Sumagot naman si Varege ng oo, pero hindi pa niya natatakos magsalita nang sinabihan na siya ni Biscuit na tumahimik na lang muna. Kasi nga ang ebidensya na makikita nila ay mas malakas pa kaysa sa mga salita lamang. Seeing is believing daw. Kaya pagkatapos niyan, tuluyan na ngang nakalabas si Beleraint. Sabay lingon at sabi niya na nasa labas na raw siya at nakikita pa rin daw sila nila. Sagot naman ni Varege, oo, at perfectly normal lang ang nangyayari. Kaya sabi naman ni Beleraint na this time babalik na raw siya sa loob. Unti-unti niyang pinasok ang kanyang kamay at braso, pero makikita na as soon as nasa boundary na ang kanyang kamay, ang mga daliri nito ay misteryosong napuputol pati na ang braso niya. Isang pangyayaring lubos na gumulat kay Varege. Maya-maya pa, nang ipinasok na ni Beleraint ang kalahati ng kanyang katawan, makikita na parang nahahati nga ito. Kaya sabi ni Beleraint, well, sa totoo lang, simula nang nakalabas ako, nawala na rin sina Biscuit sa aking paningin. Makikita sa POV ni Beleraint mula sa labas na totoo ang kanyang sinabi. Nawala nga sina Biscuit. Gaya rin ang nangyari nung pumasok si Hanzo sa room 1013 na wala rin siyang nakitang tao. Kaya sabi ni Beleraint, ang room 1013 daw na nakikita niya ngayon ay hindi pala ang parehong room na kinaroroonan ni na Biscuit. At sa POV niya, normal lang ang nangyayari sa kanyang katawan. Hindi nawawala ang parte ng katawan na ipinapasok niya sa boundary. Kaya umatras si Beleraint at sabi niya, naririnig niyo ba ako? Aalis na ako. Makikita naman sa POV ni na Biscuit na naririnig nila si Beleraint. Pero sa parte ni Beleraint, aside sa hindi niya nakikita si na Biscuit, hindi rin niya naririnig ang boses ng mga ito. Kaya tuluyan na lang siyang umalis sabay sabi na hindi raw niya alam kung makakabalik pa siya.
Dito makikita si Varege na hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Kaya sabi rito ni Biscuit, ang ability na inilagay sa kanilang residential room ay nasa category number 3, ang one-way, na once na nakalabas ang isang individual, hindi na ito makakabalik pa. Kaya dito na nagsalita si Biscuit, sisimulan ko na kayong turuan lahat ng nen. Grabe mga kaibigan, nakaisa talaga si na Biscuit rito at ngayon, tuturuan na niya ng nen ng lahat ng tauhan ng Prinsipe Marayam o si Sevanti. Mas lalong nakaka-excite ang susunod na mangyayari, lalo na't nalaman na natin ang ability ng ilang nen beast ng mga prinsipe, pati na ang isang napakalaking threat sa lahat. Kasi sa susunod, malalaman na natin ang isang napakatinding revelasyon. Ang nen type ng isang prinsipe, ang pag-atake muli ng isang assassin, at marami pang ibang revelasyon at thrilling na esena ang ating masasaksihan sa next chapter. Dahil dito na muli natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, don't forget to like, comment, follow at subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.